So ito, explain ko lang. Na-explain ko lang kay Ryan yung bagong flow natin for Okay Po SaaS platform, and we're trying to reinvent. Not too much kasi kailangan na namin mag-launch. We're trying to keep it simple and we need to launch as soon as possible. Siguro itong January na. So ito, kwento ko lang mabilis. Ang problema kasi sa TikTok tsaka sa buong social media platforms, is an attention competition platform. Kalaban mo buong mundo. So, ang mga content ng mga tao, they are optimizing their content para makipaglabanan sa attention. Attention first, attention first. So ngayon, nag-iiba yung the way you want to communicate your message to your community. Kasi kung mabagal ka, even though maganda yung ano mo, maganda yung gusto mo i-convey na message, kung hindi ka makalaban sa attention competition, wala maiwanan ka ng mundo. And ba't ka na ipaglaban na sa attention? Ito, para maintindihan natin. We have 3 objectives na gusto natin mangyari for all TikTok followers or community. Gusto mo mag-follow sa channel mo, or i-visit yung profile mo, or i-click yung link in bio. So ito yung mga 3 actionables lang. Siguro pang-4, TikTok Shop, pero hindi ko lang muna isasama dito. Ano yung pinaka-simple without spending any money, di ba? Pag hindi sila gagastos, pero you're able to capture their attention, di ba? Tapos ayaw ka nilang pakawalan, sasabihin nila, I'll follow you para i-recommend ka pa sa akin algorithm. Ngayon, ano yun naman yung reason kung ba't nila i-follow yung profile? So, second behavior. Second behavior, kaya nila i-follow ang profile mo kasi sinasabi nila sa TikTok, stop, I'll go. Ako muna bahala. I want to manually take over yung searching. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kunwari, may gusto ka i-follow na influencer. Hindi ka na umaasa sa, na-curious ka sa isang tao, dun sa content niya, sa personality niya, whatever. So ngayon, instead na asa ka sa algorithm na i-feed pa niya sa susunod na video, ini-stop mo yung algorithm, you go to their profile at nagko-consume ka ngayon na siya lang ang pinapanood mo. And then last na action na pwede mo makuha from, ito, free actions lang. Free hindi tayo mag-TikTok shop. Link in bio. So ano ang message, ano ang psychology ng tao? So sabi ng tao, stop algorithm, stop TikTok. I want to focus. So yun yung importante, ito yung kinakapture natin ng market, yung link in bio market. Kasi ito yung mga tao na gusto lumabas sa TikTok at gusto na mag-focus under a one particular siguro content creator that they are engaging with. So pagpasok na doon sa link in bio na yun yung gusto namin i-develop na world. Pagpasok mo, magandang concept yun, world. Papasok ka sa world na niya. So how can we develop that world? And the possibilities are endless with AI kasi pagpasok mo doon, you can have so many ways to generate that world through AI art, generative transcripts, articles, whatever. Siguro, syempre, ang trick na lang dito, how to make it human, how to make it authentic, pero at the same time, tinutulungan ka na ng AI, how to basically generate your own world within that link and bio brand mo. So ngayon, punta tayo dito. Ang focus namin sa Okay Po, pangat ng handwriting ko. Pero what if we're able to create 1 minute max na voice vlogging. Saan yung voice vlogging? So dito siya. Ang mangyari ngayon, for just a very simple voice effort na ginagawa mo, so nagvo-voice vlog ka ngayon, lahat ng mga generative media papatong doon sa voice vlog mo. So voice vlog is very simple, napakagaan, pero lalabas yung transcript niya, AI summary niya, pwede siya magkaroon ng AI art sa back-end, hindi sa front-end. Kasi nangyari ngayon, sa TikTok, you can have these AI tools na i-generate mo, pero fino-front load mo, ina-upload mo together with your content sa pinakasimula. Kaya ang bigat, ang hirap i-upload, video na siya, lumalaki yung file size. Pero what if ang in-upload mo lang voice mo, simple parang voice note, di ba? Pero with AI, pwede nating dagdagan ng image, pwede natin dagdagan ng script and transcript, pwede natin i-summarize, pwede pa natin lagyan ng mga generated video models, lahat na ng mga media tools, multimodal media AI, multimodal AI tools, pwede natin gamitin, mga media tools, ano ba tama? Multimodal AI media tools, pwede natin gamitin dito sa after lang ng voice effort. So the future, and explain ko lang sa inyo. So imagine in your future, the future would be
just for a very simple voice effort. Ang voice effort, we can do it like every minute. Unlike sa video, mag-edit ka pa, magsusuklay ka pa, ang dami pang isipin eh. And mali mo, di ba, lagyan pa natin ito ng mga AI actor mo. Yung voice mo, pwedeng may katawan mo rin nagsasalita once the model becomes cheaper. So parang ang nakikita natin future would be, ang rinere-represent mo na lang sa social media would be yung thoughts mo, philosophy mo, psychology mo. Pero hindi mo na kailangan i-upload lahat at the very top. So I really see the future of content creation dito. Sisingit lang muna kami sa mundo ng link in bio. And dito sa okay po, so darating yung page mo, which is a branded link, konektado dito sa link in bio mo, babagsak sa page mo. So it will be a 2-tab system. One would be yung journey side mo. Itong journey side mo, para siyang profile lang ng TikTok, pero naka-organize by day, Monday, Tuesday, Wednesday. Pag clinic niya to, pwede yung swipe. Tapos Tuesday na siya, swipe. So parang nafa-follow nila yung blow by blow na activity mo per day. Kasi naniniwala rin sa future na kung nagtuturo ka talaga at may nakikinig, dapat lumabas na kayo sa maingay na mundo ng TikTok. Kasi gusto na niya mag-focus eh. So that person goes to your link in bio, joins your community, follows you deeply every day. Na kung kunwari, businessman to businessman, entrepreneur to entrepreneur, agent to agent, gusto nila malaman na gusto nila i-reprogram yung life's blueprint nila. So ang ginagawa nila, fa-follow ka nila every day, fa-follow ka nila every minute. Anong ginagawa mo? Anong oras ka kumakain? Nagdadasal ka ba? Nagme-meditate ka ba? Nagji-gym ka ba? Gusto kong malaman at maraming mga bata in the future na gusto kumopya ng mga success formula ng mga ibang tao. And it's very hard to get it from TikTok. Ang gulo, ang ingay, and even for the content creators, hirap na hirap din mag-upload. So what if from here, voice effort, picturein ko na nasa gym ako, di ba? Tapos magkwento ako. So yung mga tao, pag nakita yon, pwedeng naka-pattern sila na ang ginawa mo sa umaga, sasabay ko sa umaga. Kung nakita niya yung Monday mo, may 25 activities, pwede gagawin nila yung 25 activities na rin. So yun. So, 2-tab system yan. Journey would be on the left side, tas yung store mo on the right side. So ang meaning nito, from the journey side, everything's about learning and unstructured. So pwedeng random topics. Ngayon, anything that resonates with them, pwedeng support ka nila through buying or mag-schedule sa'yo ng one-on-one, magbabayad. So kiklik naman nila yung store mo, which is on the right side, which is more structured, mas organized na how to be part of your coaching, mentoring sessions, paano bumili ng merch mo, ng mga products mo, or paano i-click yung mga iba mo pa mga affiliate system dito. Nandito yung sa right side. So ito yung pinag-usapan namin ni Rai. And ang main challenge natin dito for the future would be importante ngayon kasi maka-launch na kami. So lahat na na-build namin siguro last year, even though sobrang angas, we need to simplify it kasi kailangan yung ordinary user na napadpad sa Okay Po. It's very simple for them to create an account, understand how to start, what are the simplest ways to start, lalo na from the vlogging side, tapos dito rin on the right side. So yun siguro, Rai, na parang what are the very basics na nandun na napakasimple, tas that would be the start of their journey with Okay Po. So I hope na gets nyo. Last siguro, to put it simply, anong difference sa Okay Po sa TikTok? Ang Okay Po, it's very simple. Sa loob ng TikTok, attention is very competitive. Guidelines and policies are very complex, hard to understand, and very strict. And of course, you can't sell everything, di ba? Ang objective na sa Okay Po would be to, once you're able to create your audience and attention, kailangan mahigop mo yun, mailabas mo yun sa TikTok. If not, kalaban mo pa yung future attention, current attention, future creators, marami kang kalaban. Kailangan mailabas mo yung mga followers mo. And then pag nakapasok na sila sa link in bio brand mo, you'll be able to say whatever you want to say dito sa mga voice effort vlogging mo. So ang tawag dyan, voice vlogging, di ba? And then last but not the least would be, nandito rin yung mga bagay na pwede mo ibenta. So we'll connect it with all the fintech ecosystems, local ecosystems natin dito sa Pilipinas. You can, hopefully, di ba, makakuha ka ng loans, makakonect ka sa mga payment gateways, and then magawa mo lahat ng mga financial transactions mo anywhere in the Philippines, hopefully even outside of the world, even for the rest of the world na Filipino muna target market natin. You'll be able to run your new age digital business with AI. You'll be able to
create, yung manage yung mga financial transactions mo with all the fintech tools na available din do sa platform. And last but not the least, kumita ka ng pera gamit ang Okay po. Let's go.